sinabi sa kanya ng anghel ng abaya, hawa. Ako ang anghel na nagdala ng ginto sa iyong amang si Adan, noong siya'y nasa ibaba ng halamanan. Ako ang anghel na nanalangin sa alahaya kasama ni Adan, noong ihandog niya ang kanyang sariling dugo sa dambana. Ako si Miguel na anghel na tumanggap ng kaluluwa ni Abel na matuwid. Ako ang anghel na kasama ni Seth nung siya'y isinilang sa yungin. Ako ang anghel na kasama nina Enos at Kainan at Nina Mahalalel, Jared at Enok, ang tinamatusalem at Lamek at kasama ni Noe. Ngunit mula nang siya'y pumasok sa kanyang pahinga, ako'y nananatili sa piling ng kanyang panganay na ang iyong na si Sem. At narito, ako'y sinugo ng abaya awa sa iyo upang kunin ang iyong anak na si Melchizedek, at siya'y dadalhin sa lupain kung saan ilalagay ng abaya awa ang katawan ng ating amang si Adan, at upang siya'y maitaas na mataas sa harap ng alahaya. Huwag mabagabag ang iyong puso sa kanyang pag-alis. Nang marinig ni Kainan ng mga salitang ito mula sa anghel, siya'y sumamba sa harap niya at sinabi sa kanya, masunod ang kalooban ng alahaya abaya hawa. Narito ako at ang aking anak ay nasa kanyang mga kamay. Gawin niya ang anumang kanyang maibigan. Ang anghel narito ay nagpakita kay Kainan, hindi dahil sa katwiran at kadalisayan ni Kainan, kundi dahil kay Melchizedek at sa kanyang katuwiran at kadalisayan. Pagkatapos sinabi ng anghel kay Kainan, huwag mong ibubunyag ang hiwagang ito kanino man, kundi kay Sem lamang. At ang anghel ay umalis sa kanya. Nang gabing iyon, ang anghel ng Aba, Yahwa, ay pumunta kay Melchizedek, habang si Melchizedek ay nakahiga sa kanyang higaan. At siya'y nagpakita sa kanya sa anyo ng isang kabagaang katulad niya, na inampas siya sa tagiliran at ginising siya mula sa kanyang pagkakatulog. Nang marinig ito ni Melchizedek, siya'y tumindig at nakita ang bahay na puno ng liwanag at isang anyo na nakatayo roon. At siya'y natakot sapagkat hindi siya sanay makakita ng mga anghel, dahil kailanmay hindi pa siya nakakita kayunman. Pinigilan ng anghel na madaig siya ng takot, at siya'y pinahiran ng langis sa ulo at sa dibdib, sapagkat si Melchizedek ay isang kabataang may pusong sakdal. At sinabi sa kanya, huwag kang matakot, ako'y isang anghel ng alahayan, at ako'y sinugo niya sa iyo taglay ang mensaheng ito, na iyong tuparin ito para sa Aba, Yahwa. Si Melchizedek nga ay nagsabi sa kanya, ano ang mensaheng iyon? At sinabi sa kanya ng anghel, ito ay ang maglakbay ka kasama ng katawan ng ating amang si Adan patungo sa gitna ng lupa, at ikaw ay tumayong naglilingkod sa harap nito roon.